So dumating na po yung pinakahihintay ko. Tanggap ko na po itong Hello guys, Otskar Sama des. So ayun nga, nakapag-out na tayo sa trabaho. Time check muna tayo, 5:30 na ng hapon. So wala na naman kaming overtime ngayon. Magdadalawang buwan na rin kaming walang overtime, pero sa iba meron silang OT. At ang magagawa lang natin sa ngayon maghihintay-hintay lang tayo hanggat mabigyan tayo ng overtime. Dahil napakalaking tulong na sa akin to guys pag binibigyan ako ng overtime, kasi nga makakadagdag ito sa sahod natin. By the way, bago nga pala ako umuwi ng bahay, pupunta muna ako ng Amagasaki. Bale, sasakay na lang tayo ng elevator guys, para hindi na tayo tumawid sa kabila, dahil mas madali ito pagka nag-elevator tayo. Pagka akit kasi natin sa taas, overpass na ito, kaya pwede tayong tumawid dito. Ang maganda kasi dito, malaki yung elevator nila, kasya yung bisikleta mo dito. Tapos saka tayo bababa para maka-bike na tayo dun sa bandang ilalim. Yan lang po, tumawid lang tayo dito sa mismong overpass gamit itong elevator. Weather check muna tayo, 26 degrees Celsius po dito ngayon at hindi na gaano mainit. Mahangin-hangin na po talaga ngayong araw, which is maganda at hindi tayo pagpapawisan. Dito lang natin i-park tong bike natin. Ay, sarado. Hindi siya pwedeng gamitin. So, punta tayo sa ibang parkingan. Dito na lang siguro. Nandito na rin ako sa Amagasaki ngayon guys. At tataya lang muna tayo ng loto, kahit pa isa-isa lang. Tapos bibili na rin siguro ko ng pagkain bago tayo umuwi. Dahil nga nakasahod tayo ngayong araw. Bali, every 25 nga pala ng buwan ang sahuran namin dito. So, naisip ko na lang na bumili na lang ng makakain sa labas para may kakainin tayo pag uwi ng bahay. Para naman ma-treat din natin yung sarili natin. Siyempre po, worth it po lahat ng mga pagod natin, yung mga efforts natin. Kailangan i-treat din natin yung sarili natin. Para di ba? Para deserve naman kasi natin to eh. Nakataya na rin tayo ng loto ngayon. So pupunta muna tayo ng 7-Eleven para kumain ng ice cream. Dahil nga nagkikrave ulit ako sa ice cream guys. Ganito kasi ako pagka pagod. Kumakain ako ng something na matamis, like ice cream, chocolate. Pero hindi naman araw-araw na kumakain ako ng matamis. Dahil nga hindi rin kasi maganda ito sa kalusugan natin. Kaya dapat healthy living tayo palagi. Para naman sa atin to. Tapos ko lang kumain ng ice cream sa 7-Eleven. So pupunta naman tayo ng Burger King para makapag-take out tayo at meron tayong kakainin pag uwi natin ng bahay. So yun na lang naisipan kong kainin siguro. Tawid na lang tayo dito. Total, naka green light naman dito. Konting lakad na lang tayo guys at nandyan na yung Burger King. Dahil nga nakikrave ulit ako sa burger, kaya mag-order na lang muna tayo dyan bago tayo umuwi. Na nga pala yung Burger King at medyo umuusok-usok pa dito dahil nga nagluluto sila sa loob. At pasok na tayo dito. Ayun po, naka-order na ako sa Burger King at iuwi na natin to para makakain na tayo pag uwi ng bahay. Shout out Burger King, baka naman. At paglalakad muna tayo doon para makuha natin yung bisikleta sa may parkingan para makauwi na tayo. So bago muna tayo umuwi ng bahay, shoutout muna tayo kay Idol Makulits Vlog. Isa rin ito sa idol ko dito sa Japan At isa rin siyang vlogger na katulad ko. So sa mga mahilig pong manood ng vlog tungkol dito sa Japan, kung paano po mabuhay sa Japan, wag niyo pong kakalimutan i-subscribe si Makulits Vlog sa YouTube channel niya.
At i-follow nyo na rin po siya sa Facebook page niya. Maraming salamat po sa suporta ninyo guys. Dahil isa ako sa humahanga sa kanya at lagi ko siyang sinusuportahan guys. Sana po wag na wag niyo pong kakalimutan mag-subscribe kay Makulits Vlog. Thank you po at God bless you all. At talagang nakaka-good vibes yung mga vlogs niya. Dahil nga po isa siyang mapagmahal na tatay sa kanyang mga anak at mapagmahal din na asawa. Mag-check lang muna tayo ng mailbox natin bago tayo pumasok ng bahay. Wow, ano to? May dumating na. Ayun nga, nakauwi na ako ng bahay. Time check muna tayo, 6:40 na ng gabi. So medyo na-late tayo ng uwi dahil nga naghintay tayo ng order kanina sa Burger King. So bago ko sasabihin kung ano yung dumating sa mailbox ko kanina, kakain muna tayo ng dinner. Dahil matagal ko na kasing hinihintay ito at sa wakas dumating din. Isa rin ito sa pangarap na natupad ko ngayon. So bago muna po tayo kumain, magdadasal muna tayo. Ayun po, kakatapos ko lang maligo at time check muna tayo. Alas 8 na ng gabi. Bale, kakatapos ko lang kumain ng dinner kanina at nakapagpahinga na rin saglit bago tayo naligo. So, eto na. Dumating na. Ito na yung sinabi ko sa inyo kanina nung nasa mailbox tayo, nung kinuha ko ito. So, dumating na po yung pinakahihintay ko. Tanggap ko na po itong Google AdSense ko. Ayan po. Dumating na po ang aking Google AdSense. Talagang thankful ako dahil dumating na ito at talagang sobrang saya ko na guys. At dahil dito, sisimulan na tayong kumita dito sa YouTube. At una-una sa lahat, nagpapasalamat ako kay Lord sa mga blessings na ibinigay niya sa akin. Halos 3 weeks din ako naghintay guys. Makuha ko lang itong Google AdSense. Actually, ang waiting time nito ay nasa 2 to 3 weeks. Pag 3 weeks na, tapos hindi nyo pa nakuha itong Google AdSense or hindi nyo pa natanggap, kailangan nyo ulit mag-request ng ganitong copy. Kasi ito pong Google AdSense, ito po yung simula para magkaroon na kayo ng income or kumita na kayo sa YouTube. So bale, ang laman nito sa loob nito ay yung PIN code natin na 6 digits para ma-activate natin itong Google AdSense natin para mag-start na tayong kumita. Ang pagbukas nito guys ay dahan-dahanin lang po natin para hindi siya mapunit. Meron naman po kasing instructions dito kung paano nyo bubuksan ito ng maayos. Meron po dito, tapos saka nyo siya bubuksan dito. Ayan po. At ayun nga, na-activate na natin yung verification code natin sa Google AdSense natin or yung PIN code. Siyempre, unang-una, nagpapasalamat ako kay Lord sa binibigay niyang mga biyaya sa atin. Thank you na rin po sa inyong suporta at sana po wag na wag kayong magsawang suporta sa akin guys. At pinapangako ko po sa inyo na pagbubutihin ko pa po yung pagbablog ko dito sa Japan. At sinishare ko po sa inyo kung paano po yung buhay dito sa Japan. At gagawin ko pa lalo lahat para naman maging masaya kayo sa panonood ng aking vlogs. As long as nagkikwento ako tungkol sa mga ginagawa ko dito, kahit na busy tayo sa trabaho, tsaka pag day off natin sa work. At kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po makukuha itong pangarap na to. Again, maraming salamat po guys sa lahat ng suporta ninyo and God bless you all po. So bago tayo magpahinga, magbabasa muna tayo ng mga comments at sasagutin natin.
Unahin natin to mula kay Sir Jerome Gakrama. Ang sabi niya, Sir, about sa work dyan, totoo po ba ang overtime na hindi binabayaran ng company? Or it depends po. Meron din po kultura ang Hapon, basta sa trabaho ka, hindi dapat mag-cellphone or dapat hintayin mo ang senior mo na umuwi tsaka na kayo uuwi din ng kasama mo. Totoo po ba yan? Tsaka ang mga Hapon po ba talagang napaka-hardworking po? Okay po, Sir Jerome. Actually sa amin po, pag meron kaming overtime, plus 25% po yun sa sa sahod namin kada isang oras. Bali, yung sinasahod po namin ay monthly wage. Ibig sabihin yung fixed rate po kami. Hindi pa kasama yung overtime doon. Kaya pag once na nagkaroon kami ng overtime, saka siya madadagdagan ng 25% na rate. Pero sa pagkakaalam ko, meron namang mga ibang company na nagbibigay ng monthly wage ng ganung halaga pero kasama na rin yung overtime doon. Nasa rules din po nila na kailangan nilang bayaran yung overtime nila pag nag-overtime yung isa nilang trabahador or yung employee nila. Kailangan pag nag-overtime sila ng kahit 30 minutes or isang oras plus 25% na dapat yung rate na yon. Tsaka yung sabi mo po dito na hindi dapat mag-cellphone, totoo po yan. Bawal na bawal po sa loob ng Japanese company na gumamit ng cellphone habang nasa trabaho ka. Pwede naman kayong gumamit ng cellphone pag may mga break time kayo or lunch break or mga short break, doon lang kayo pwedeng gumamit. Pero depende sa superior nyo or sa leader nyo kung magpapaalam kayo na gagamit kayo ng cellphone pag may mga emergency kayo, basta magpaalam lang kayo ng maayos sa kanila. Kasi pag alam naman nila na may emergency or importante kang tatawagan or i-text, papayagan ka naman nila eh. Basta po, sabihin nyo yung totoong reason kung bakit gagamit kayo ng phone. Sa amin po kasi, sa company namin, madalas na nahuhuling umuwi sa amin yung mga senior namin or yung mga leader namin. Kasi nasa kanila din yung responsibility sa kaisya namin para i-check nila kung may naiwan pa ba na nakabukas na mga ilaw, kunwari ilaw, mga kuryente or yung mga gamit. Kadalasan po talaga, sir, na sila talaga yung huling umuwi. Tsaka yung mga Hapon po, kilala naman natin sila na sa pagiging hardworking nila. Talagang napakasipag nila magtrabaho. Halos lahat ng oras nila napupunta lang sa trabaho. Talagang wala po akong masabi sa kanila na sobrang sipag nila at napaka-hardworking nila. Next naman po, mula kay Sir Ronnie Castro 2380. Ang sabi niya, may Japanese blood ka po. Yes po, may dugo akong Hapon. Bale, half Japanese, half Filipino ako. Yung nanay ko ay pure Filipina at yung tatay ko ay pure Japanese. Pero sa Pilipinas na ako pinanganak noon. At bali, nag-start ako dito sa Japan nung nagtrabaho na ako dito simula nung 2018. Sa mga nagpapa-shoutout, ito na po. Shoutout po kay madiskarteng Mrs. ito, 7019. Shoutout po sa inyo, sir. Maraming salamat po sa panonood ng aking vlog. At God bless you po. At next naman po, shoutout din kay Sir Romeo Tapia _D5D. Ayun po, shoutout po sa inyo from Osaka, Japan. At shoutout rin po sa kaibigan nyo na si Sir or Ma'am Ariel Duran ng Ikunoko, Osaka, na laging nanonood sa vlog ko. Maraming salamat po sa suporta ninyo. So, magtatapon naman na tayo ng basura bago tayo matulog. Total, Friday naman po bukas ay tapunan na naman ng basura. Bali, ilalagay na lang natin to sa labas. At saka natin siya tatakpan ng net para hindi kainin ng mga pusa yung basura. So, dilim pala dito sa labas ng bahay namin dahil napundi na yung ilaw dito. Kaya hindi na masyado makita yung daanan. So, ngayon medyo presko ang hangin ngayon. Hindi na siya ganito kainit tulad ng dati. Bali, dito na lang natin siya itatapon, guys, sa may net. Saka natin siya tatakpan. Saka natin lagyan ng bato para hindi hili pa rin ng hangin. Ayun, okay din. Nakatakpan na yan ng net.
Nakatak na din. Bali kukunin na lang nila ito bukas. Pansin nyo guys, ang ganda ng ano, ang ganda ng langit. Medyo maliwanag pa yung ano, yung gulay dito. At papansin nyo, wala nang tao dito masyado dahil nga yung iba dito uwian na at nagpapahingan na sila. So ayun, tara pasok na tayo ulit ng bahay para makapagpahinga na din. At bukas nga pala ay Friday na, last day ulit ng trabaho natin. Dahil nga nung Tuesday po, wala rin tayong pasok nun kasi nga red calendar. Kaya 4 days yung pasok natin ngayong week ulit. Tapos by next week, 5 days naman yung pasok natin. Wala tayong red calendar nun.